Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, ito galing ito naman sa Reddit, sa ano. Ito sabi niya yung pa-explain naman. Okay, so, ito meron kasi siyang hanash. Itong post na to, at hinarang na lang to para, parang siya yung kung siya yung doon sa Starbucks, ito naman bida-bida na naman to. Pero sige, pansinin na natin to. Ito sabi niya, pa-explain naman, bakit daw grammatically incorrect ang Pilipinas Got Talent? How true? So, basahin natin ito yung kanyang post. So, hinarang ito kung sino to. At sabi niya, Pilipinas Got Talent is grammatically incorrect. Matagal ko nang sinita ito. 2010 pa lang. During its first season. Bakit ito wrong grammar? Allow me to explain. Spin-off ito ng Got Talent franchise ni Simon Cowell na pinanguna ng America's Got Talent at Britain's Got Talent. Okay. So, pansinin niyo ang mga yan. Parehong may apostrophe after the country's name. America's Britain's. There's also the case of Australia's Got Talent, Canada's Got Talent, Italia's Got Talent, etc. Diba? Ito. So, bakit may apostrophe? Kasi the full implied phrase is America has got talent and Britain has got talent. So, Pilipinas Got Talent is wrong kung wala yung apostrophe which functions as a contraction. Magiging past tense lang yung word na GOT. Unlike sa mga kapag may has, the word got functions as a past participle has got. So informal English din, has got means possesses. Halimbawa, she's got the looks. You don't say she got the looks. Diba? Therefore, it should be Pilipinas Got Talent. Diba? Pilipinas has got talent. Fight me. Diba? Ayan. Ang daming parang pinaglalaban nito since 2010 pa lang. Ito yung first season. Parang pinaglalaban niya. Okay, second nangigit. Okay. So, bago ako maging opinion, babasahin na natin itong mga comment na to para may ako sa salamin. So, nalagay dito, sabi niya sa Pinoy Kang that should be preceded by has. Yung show sa ibang country, if you notice may apostrophe na may S, siya like America's Got Talent. Yung has na contract naging apostrophe S lang. Yung got, ibig sabihin nakuha. Pilipinas Got Talent, nakakuha ng talent ng ang Pilipinas. Ang has got, ibig sabihin, possesses or mayroon. Pilipinas has got talent, may talento ang Pilipinas. So, okay, Pilipinas Got Talent, nakakuha ng talent ng Pilipinas. Okay. Pilipinas has got talent. May talento ang Pilipinas. Okay, nakuha ng talent ang Pilipinas. Okay, parang may sense na. Okay, pero hindi ko okay lang na kasi may naman siya. Sige. Sabi niya, ito naman sabi niya, Pilipinas got talent. Sa inyo mo ito, okay, and that's got lang. Okay, nagiging out of context. So, ito may ipapakita ko sa inyo. Ilalagay ko na lang dito yung nito. Papakita ko ito yung picture nito. Ito yung yung definition nito. So, ito, this is correct, but kahit yung apostrophe is enough. Tama siya. See the third illustration. Tingnan mo. Papakita ko sa inyo. Ito, sabi niya dito, when they use apostrophe S. Okay, so, when you did the dog's logo, yun yung singular possessive. So, yun. Tapos yung sikita naman, into the neighbor's garden. That's a plural possessive. So, ito naman, oh, he's got it back now. Yun yung contraction of he has. Diba? Yan yung, ito courtesy of Scriber.
Ito yung ano. So, yan yung perfect example. So, tama yung ano. So, tama siya. See the third illustration. So, tama. Tama naman siya. Well, ayun, tama nga yung sinabi doon sa, ano, sa according do sa post doon. Okay, so inulit mo lang yung sinabi niya. So, bakit? Okay, so, legit, di ko gets, bakit di ko explain niya man yung ayos this ko. Okay, so, may sense din yung, ano, yung talentadong Pinoy. Sabi niya, mas gusto ko pa rin yung talentadong Pinoy. Ito naman, talentado kang bata ka. Yung iba naman, half kang bata ka. Diba? Diba, in fairness sa kanya yung mga analyze. Sabi niya, ito naman, in fairness sa kanya, ang dami niyang time to analyze something to try trivial or / unimportant sa buhay. Hindi naman sa ano, siguro kinokorek niya lang niya no, yung mga ganito. Dapat merong apostrophe in that time na. Siguro, ayun. Meron kasi dito na sabi na dito, ito naman yung medyo may dinipid dito, sabi niya, it's a TV show title. They are followed to not follow grammatical rules because of creative liberty. Ito naman sabi niya, nag-reply na to define is to limit. So, ito, mayroong sinasabi dito. Ito, katulad yung ito sa, ano, sa baba na, considering Pilipinas is used in its Filipino form. Kaya Pilipinas pa yan or Pinas dapat. Meaning Taglish yung ginamit na title. If Philippines Got Talent, agree. I correct to Philippines, may apostrophe, Got Talent, pero Pilipinas Got Talent, sakto na yun. Sanay naman tayo sa Taglish. Pero ano, hindi, ano, sanay Taglish, pero mali pa rin yun. Sabi nga, technically wrong. If you replace Filipinas with other non-English word, the form of the sentence itself is English. And therefore, must follow English grammar rules. Ayan. Katulad dito, Aquino got talent, Dog got talent, Lumpia got talent, yung name got talent, doesn't matter, mali lahat. Stop justifying Taglish as a reason to be grammatically incorrect. So, okay. So, may nanonood ako na rin na Filipino food party, I can't lumpiang siyang, okay, sige. Ito sabi niya dito sa ano, I'd like to justify it. The word English is a concept wherein English and universal language has been indigenized and localized into the area of people. The word includes African American English if you hear it. If not the standard English you love it, if you love so much. But it has its own rules. It can be considered English. That's fine and dandy. When you realize in the English we have our own, it doesn't sound like the standardized English if you screen. I'm too lazy to think about the examples, but I try to tell you some if you want me to continue. Okay, so hindi kasi ano yun eh, wag ano, yung sa mga sabay naman tayo sa Taglish. Hindi naman yun eh. Ito naman sabi nga, sanay naman tayo sa lagi. Sanay naman tayo sa mali. Kaya ayan yun na. Ayun, lumabas tuloy yung news na poor comprehension and literacy rate ng mga Pinoy sa kaganap ng mali at ayan na lang kasi. Sanay na tayo. Ikaw pa talaga nagpa-grammar guru. Okay, so example ni ate, S as contradiction by us. Okay. So, ano explain namin? Okay, so ito. I ran this Copilot and get the talent that comes to America. Crap. So, I type this. Okay, so meron siyang may ilalagay ko lang dito. Then, that is incorrect.
That's incorrect. In America's Got Talent stands for has Got Talent. Ayan. May sinabi, according to sa Copilot to, ito AI. You're absolutely right in America's Got Talent. The apostrophe S is actually a contraction meaning America has got talent. May initial impression was mistaken. Appreciate the correction. English constructions and processes can be tricky. And this is a great example where context makes all the difference. Thanks for catching that. Not to tackle about language career together. Kahit anong ngayon mo kung i-correct yun, gawin din yun. Magiging default din yan. Okay, so ito sabi niya na nandito na. Hindi ko gets yung argument ng title. So you need to follow. Kaya okay lang itong specific case na to. I mean, I get the artistic, the creative reason why the other instances is true. Pero in this case, anong added value ng maling grammar? Ano yung artistic reason para I don't omit out apostrophe? Hindi naman nakakadagdag sa recall. Hindi naman nagiging more visually appealing. Tapos yung version sa iba't iba na apostrophe nila. If they want to easily identify the branches, I think consistency should be the first thing that comes to my mind. Hindi ba? I think this more compelling argument here and simply they overlook the grammar. Ayun, sabi niya, bawal ba? May point naman si Opia. Ito naman siya, analysis niya. O baka sabihin mo, wala naman akong sinabi na mali siya. Ang sinabi ko lang, ginawa pa ng analysis, blah blah blah. So, anong point ng comment mo? May mala. Okay, so, ang issue kasi dito is ang mga grammar, mga grammar na mali talaga. So, okay, so, yun lang naman ang sasabihin ko. Ayoko na pahabahin pa. Ang daming usapin dito, ang dami, meron ito source.com, Okay, so, bahala ka na kayo. At, ang reason so, over ang final thoughts ko dito. Kung tutuusin, sa further perspective talaga, tama itong si OP na to. Tama itong sa nakalagay na yung post nito. Dapat nga meron talaga apostrophe. Sa based on the, yung mga thesaurus, yung mga grammar, meron talaga silang rules sa ganyan. Meron kasi mga sentence yan, yung mga ganun. Kaya minsan kasi, pinag-aamala kasi tayo na medyo mahina tayo sa comprehensive. Aminin na lang natin, di ba? Mali naman tayo. However, sa mga franchise industry, like sa mga kanino bang may-ari nitong Got Talent, di ba? Kanino bang ari? Asan yung may mga Britain's Got Talent, America's Got Talent, may iba-ibang mga bansa yan. Ako to yan bago kasi na magpapalit ng ganitong pangalan nito, i-approve pa yan ng Franmantil. Kung ano yung Franmantil, ito yung sa yung pagbaari ng Got Talent. Franmantil. Tama ba? So, Got Talent. Franchise to So, alam ko ito Got Talent. So, ang Pilipinas Got Talent, Season 5. So, ito yung Got Talent na to. Ito ay pag-aari nito ng pag-aari ni Sir Simon Cowell ng Cisco Entertainment. Spin-off, ito yung kanya din yung Fremantle Limited. Fremantle, formerly Fremantle Media. So bago nilang i-grammar yan, ipapa-approve na naman to kay Fremantle. Due process na naman to. Hindi naman ako sa kumakampi ito sa mga kumpanya ito pero ito basis sa sa mga ganyang branding, ipapa-approve pa yan ang tagal niya i-approve yan di ba? Yung sinimula yung Britain's Got Talent, in-apply pa yan, matagal na yan na-apply bago magkaroon ng Pilipinas dito, ng Philippines, ng Got Talent. Yun, matagal na naman to.
Yeah, medyo due process yan, tagali, yun lang ano ko, di ba? So, for approval na naman to, ano pa yan, ipapalitan na naman yan. From 2011 ng Inform Season 1, palitan. Pero sabi niya dito kasi, pinaglalaban niya daw to 2010 pala, sorry. During first season pa lang. Yun ang yung talaga. So, kung yun talaga yung katalent, yun na lang talaga. Kung kasi kung papalitan mo yan, malaking due process yan yung gagamitin yan. Yun lang naman at wala na tayong magagawa. Yun na yan eh. Okay, mahirap ang yan, i-due process yan. Hindi kasi basta-basta lalagyan ng quit kasi may branding yan. Yun lang masasabi ko. At yun lang, masasabi ko dito at medyo medyo issue to, medyo yun lang masasabi ko. Thank you and see you next video. Bye.